Magandang hapon po at magandang umaga sa atin sa Pilipinas. Pasensya na po kayo at medyo na-delay tayo, no? Dahil may pinuntahan kami. Kaya purihin ang Panginoon. Magandang umaga sa atin dyan sa Pilipinas at sa Amerika magandang hapon, no? Nandito po tayo ngayon, balik po tayo sa ating programa sa Facebook, no? At upang tunghayan po natin ang salita ng ating Panginoon. Pero bagong lahat, gusto ko pong batiin yung ating mga ginigiliw na taga-subaybay saan man dako ng mundo ngayon na nanonood sa ating programa, no? Diyan sa atin sa Pilipinas, sa Banati, no? Sa ating mga tiyahin dyan, mga pinsan, sa ating Mayor Insika Bangal, sa ating Vice Mayor, sa ating mga SB members, at sa mga PNP po natin dyan, no? Magandang umaga sa inyong lahat. Ganon din po sa amin sa Dilapas, sa aking mga magulang dyan, no? Sa aming tiyahin dyan, kay Tita Ninit, no? Sa mga pinsan namin, si Nini Christy, sa kanyang mga kids, no? At sa Insayawan, no? Kay Waolda, sa tiyuhin natin dyan, kay Tatay Ito, kay Inday Naya, kay Papa Pito, kay Nanay Siri, sa lahat sa mga pinsan natin dyan, no? Sa lahat na mga tiyuhin, tiyahin at mga kaibigan natin dyan sa Insayawan, no? Kay Sister Rose, no? Kay Tio Julson, kay Michael, no? At kay Nonoy Crisani, no? Lahat na dyan. Sa mga anak ni Nonoy, mga pamangkin po natin, no? Ganon din po sa ating mga pamangkin dyan sa Saudi Arabia, kay Willin, at sa kapatid natin dyan sa Saudi Arabia, kay Judy, at sa lahat ng mga kaibigan natin na walang sawang nanonood sa ating programa ngayon, sa Kuwait, no? Sa Oman, sa Dammam, Saudi Arabia, no? Sa Pilipinas, mga kaibigan natin dyan, si Brother Rizal de Balbin at sa kanyang may bahay, at sa mga kaibigan natin dyan, kay Loris Buenasida, at sa ating mga kaibigan dati dyan na si Sister Juby, Sister Rini, si Ma'am Elsa, at lahat ng mga kasamahan natin dati dyan sa Motorist Heaven nung nandyan pa po tayo. Pero hanggang ngayon, naniwala po ako na hindi po tayo, no? Hindi tayo nakalimot sa isa't isa. Naka-online ngayon yung ating kapatid, Sister Kin, no? Sis, magandang hapon po sa ating mga kapatid. Ganon din po, binabati rin po natin yung ating mga kapatid doon sa Aklan, kay nung Rudy, nung Sulping, no? Kay Pinky, kay nang Bergie, no? Kay sa ating pamangkin kay Mardy, PNP SWAT team, no? Kay Uding, magandang umaga sa inyo lahat yan sa Pilipinas. At sa kay nung Mando ng Claret, no? Kay Manny, at lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Aklan, no? At ganun din, binabati rin natin yung ating mga kaibigan sa Amerika. Kana Sister Ibon, Sister Flor de Rossi,
Sister kay Nunoy Gracia, no? Ganun din sa Pilipinas kay Brad Tarok, kay Sister Elvira. Dito sa Canada kay Sister Tata, Sister Mitz, Sister Tuna, kay Sister Mercedes, Sister Annalisa, kay Shara. Amen. Pasensya na minsan kasi hindi rin natin maalaala, no, yung ating mga kaibigan. Pero lahat po dito po sa Canada chapter, no? At doon sa Pilipinas, sa ating komunidad ng Diyos Gugma, nawaing pagpapala ng Panginoon ay patuloy na gumagabay sa atin lahat. Binabati rin po natin yung ating servant leader, Brother Edwin Daulo, sa kanyang may bahay, Sister Leah, no? At sa mga kapatid po natin na naghayhayag ng salita ng Panginoon sa TV at telebisyon. Sa TV at telebisyon. TV at telebisyon pa, radio and television, no? Naway patuloy po tayo, no, na maghahayag ng salita ng Panginoon. Ganun din po sa aming kapatid dyan sa Dilapas, no, kay James, kay David, kay nanay at saka kay tatay, at kapatid natin sa Iloilo, kay Sister Muna, at sa mga pamangkin natin dyan, kay Mikmik at kay Laika, kay Julin, kay Sheena, at si Bibi nandun sa Maynila. Regards. At ganun din po sa ating mga kaibigan dyan na humihingi ng panalangin, lalo na sa ating kapatid na may sakit at karamdaman. Special mention natin, i-pray-over natin mamaya, mga kapatid, no, bago tayo magtapos. Nakita ko po ang kanyang kalagayan, no, kapatid, magpakatatag po tayo. Alam ko kung kaya pinahintulot minsan ng Panginoon ang mga bagay na yan sa buhay mo, dahil sinusubok niya po kung gaano po tayo katatag. At tandaan po natin, ang salita ng Panginoon ay nagsasabi, pag nalagpasan ng bawat isa ang mga pagsubok sa kanyang buhay at nakitang ikaw ay nanatiling matatag, ikaw po ay mag-aani ng gantimpala mula sa ating Panginoong Jesucristo. Lagi po nating tandaan, wala po tayong maitago sa ating Panginoon. Kung paano niya bilang yung ating mga buhok, alam niya rin po ang ating mga kalagayan at kung ano ang ating pangangailangan. Amen po. So sa ating kapatid doon sa Maynila, Sister Normilita Matibag, dating asawa ng aming kasamahan, no, sa Motorist 7. Kay Sister Lydia pala sa Liti, no? Aming kumari dyan sa Liti, Samar Liti, Sister Lydia. At sa lahat po, no, sa ating kapatid, sa ating tiyuhin dyan sa Dilapas, no, kay Tuto Tony at sa kanyang kay Nanang Kayot, no, mga pinsan natin dyan sa Dilapas. Magandang umaga po sa inyong lahat, no? At sa Mindanao, sa ating mga tiyahin dyan, kay Chay Nina at saka kanyang Mr. Joy, magandang umaga sa inyo kung nanonood kayo ngayon. Kasi minsan nagtatampo yung iba, hindi po natin nakalimutan po natin, kaya sila po ay nagtatampo sa atin, no? Sa mga pinsan po natin dyan sa Mindanao, alam ko napakarami natin dyan, no? At
huwag kayong magtampo sa akin dahil siyempre, no, sa kadami-dami natin, sa mga anak ni Auntie Nina, no, sa Mindanao, at sa ating kapatid din po sa Mindanao, Sister kay Chay Edita Ligi. Sa ating kapatid pala sa Amerika, kay Sister nagpapasalamat po tayo sa kanyang kagalingan, no? Pinagaling siya ng Panginoon, no? Yung kapatid natin sa Amerika, no? Purihin ang Panginoon, no? At ating kapatid ngayon nakasama po natin, Sister Chona. Sis, magandang hapon sa iyo, no? Nakasubaybay ngayon yung ating kapatid. At sa ating kapatid din diyan sa Banati, kay Bro Danny, no? Kaibigan natin, at sa kanyang may bahay, kanyang mga anak, kanyang mga apo, no? Magandang umaga sa iyo, Brad. Sino pa? Sa lahat ng mga kapatid natin na hindi ko po nabanggit, no? Sa sunod, banggitin na po natin pag naalala natin. Kaya bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, alam po namin nandito ka po sa aming kalagitnaan at walang malayo at malapit sa iyo. Binibigkis mo po kami sa panampalataya sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Alam po namin, nakatunghay ka po sa amin. Nakikita mo po ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa hapon na ito, hinihiling po namin na puspusin mo ng iyong kabanalan ang bawat isa sa amin. Kabanalan ng iyong banal na Espiritu na siyang dumadaloy sa bawat puso ng bawat isa na nagkaisa sa panalangin. Loobin mo po na tunghayan kami at proteksyonan mo po kami sa anumang inihagis ng masamang espiritu sa aming isipan, sa aming puso, sa aming pagkatao. Ikaw ang aming proteksyon, O Lord God, Jesus. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang nagpapagaling noon, ngayon at magpakailan pa man. Lingapin mo po kami at samahan ang iyong mga salita na aming tutunghayan ngayon. Lubin mo na magbibigay buhay ito sa bawat aming kaluluwa at magbibigay sa amin ng inspirasyon hanggang marating po namin ang araw na kung saan kami po ay paparoon sa iyong kaharian. Lingapin mo kaming lahat. Ang may sakit at may karamdaman, pagalingin mo po, Panginoon, in Jesus' name. Itong aming panalangin, in Jesus' mighty name, amen and amen. Worship you with all my heart. I bow down to worship you. As I come before your throne, Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place. As we come to worship you. Lord, I come to worship
worship you with all my heart. I bow down to worship you as I come before your throne. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place as we come to worship you. We enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Lift up your to the coming King. Bow before him and adore him, sing to his majesty. Let our praises be pure and holy. Give him glory to the King of Kings. Is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy words is a lamp unto my feet and the light unto my path. Silarahim narabay siyang karya Kristi. Purihin, purihin ka, Panginoon, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yung gospel reading po natin ngayon ay kinuha sa sinulatan ni San Mateo, chapter 13, verses 44 hanggang 52. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo
at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipo nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwinta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa nagniningas na pugon. Doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri sa natin ngayon, Jesus. Praise you, Lord. We thank you. Seek ye first thy kingdom, O God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first thy kingdom, O God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Sirarahim na rabay siyang Karya Kristi. Dito po ang ating binasa po, lahat po ay sa pamamagitan ng talinhaga, no? Ang pagkasulat ni San Mateo dito na siya namang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, talinhaga or parabol. Ang paghahari daw ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. At sa laki ng tuwa, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na yon. Mga kapatid, no? Ganito kahalaga, no? Ganito kahalaga ang kaharian ng langit, no? Biruin mo, inihambing ito sa buhay nating mga Kristiyano na nakatagpo ng totoong kayamanan, no? Ano ba itong kayamanan na sinasabi rito? Amen. Dito po, dahil ito po'y nakasulat sa tinatawag natin na parable, ito po ay may kahulugan na sa pamagitan ng
pagsasalita ng ating Panginoong Hesukristo ay maunawaan lang po ng dapat kung sino ang ipinahayagan nito. So hindi po ito totoong kayamanan o ari-arian. Ang kayamanan po dito na sinasabi ay ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Yan ang kayamanan. No? Na natagpuan ng isang mayaman. At dahil ito ay napakahalaga, no, handa siyang isuko ang lahat na sa Kanya. Marakamtan po lamang itong kayamanan na bigay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kasi, no, ang sabi ng banal na salita ng ating Panginoong Hesukristo o kahit man sa Old Testament, unang utos ay ibigin mong Diyos higit sa lahat sa iyong buong puso, isip at kaluluwa. Ang lahat na yan. So, iyang pag-ibig sa Diyos ay higit sa lahat na walang makatumbas dito. Once na ma-experience po natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, ma-experience po natin ang himala, ang pagbabago, at mapuspos po tayo ng banal na Espiritu. No? Handa po nating isuko ang lahat sa ating buhay. Makamtan lang po natin itong kayamanan, itong kaharian ng Diyos na ating tinunghayan dito. No? Kaya nga ang sabi dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanan na kabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao. Pag sinabing nahukay ito, natagpuan ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay natagpuan ito. At dahil natagpuan niya ito, handa niyang isuko anuman ang sa kanyang kayamanan. At ano itong kayamanan ng tao na sa kanya? Kung ano ang nagpupusis sa kanya, yan ang kanyang kayamanan. Yung pinagtuunan niya ng kanyang isip, ng kanyang pinakamahalaga sa kanya. Kung maalala niyo mga kapatid, ang sabi ng banal na salita, may verse tayong nababasa nito, na hindi po tayo daw makapaglingkod sa dalawang Diyos. Sa kayamanan at sa ating Panginoong Hesukristo. Kung itong kayamanan na ito, halimbawa, mayaman po tayo, no? At itong kayamanan mo ay siyang pumipigil sa iyo upang lumapit kay Jesus. Pag natagpuan mo si Jesus, kahit anong laki ng kayamanan mo, handa mo itong isuko sa Kanya. Paano isuko? Marunong po tayo mag-share nito sa ating mga kapatid na nangangailangan. Dahil babaguhin ng kaharian ng Diyos yung ating puso. Amen. Maganda, biyaya naman ng Diyos ang kayamanan eh. Pero wag natin jujusin ito. Wag natin paglingkuran ito. Dahil kung paglingkuran natin ito, hindi po natin matagpuan ang totoong ang kaharian ng Diyos. Sapagkat hahawakan na tayo ng ating kayamanan. Tandaan po natin na ang pira ay siyang ugat ng maraming kasalanan. Amen. Pero mayroon naman po tayong mga mayayaman na kapatid, no, na natunghayan natin, yung walang bahay, pinapatayuan ng bahay. Yung walang bigas, binibilhan ng bigas. Lalo na sa pandemic ngayon. No? Lahat po tayo tumutulong. Hindi ba po natin sinasabi na ganitong ginawa ko, ganitong ginawa ko, ganitong ginawa ko. Alam ng Diyos yung inyong ginawa. Bahala na siyang magbalik nito sa atin. Amen. So sa ating mga nakikita, yung ating pamahalaan ay nagbibigay ng tulong
sa ating mga kababayan saan man dako ng mundo, lalo na sa mga OFW. Nagbibigay ng ayuda sa lahat ng bayan, city, ng gobyerno. Pero kahit tumutulong na, nagbibigay na, marami pa ring oposisyon na pumupuna sa mabuting bagay na ito. Ganon din. Kaya nga, ito ang pagmatagpuan po natin ang kayamanan o ang kaharian ng Diyos. Ito ang una nating prioridad tulad ng ginawa sa parabol, no? Sa talinhaga. Na once na matagpuan po natin ang totoong kayamanan, yan na po ang pinakamahalaga sa atin, sa ating buhay. Makamtan lang po natin ito, handa po tayong isuko kung anuman ang mga bagay na humahawak sa atin. Sa sinasabi ko na, una, kayamanan. Kung ang kayamanan ang ginawa mong Diyos sa buhay mo, maraming nangyayari, pumapatay ng tao dahil sa kayamanan. No? Gumagawa ng hindi maganda dahil sa kayamanan. So, nabalitaan na po natin, paano pag wala po tayong kayamanan? Ang isang halintulad po nito ay kung ang iyong kayamanan ay galit at hinanakit. No? At yan ang ayaw ng ating Panginoong Jesucristo. Yung magtanim ka ng galit, inggit at hinanakit sa iyong kapwa. Pero kung matagpuan mo si Jesus, matagpuan mo ang kaharian ng Diyos, handa kang magpatawad nito. Sabihin mo sa iyong sarili, kung ito lang naman ang humahadlang sa akin upang hindi ko makamtan ang kaharian ng Diyos, handa ko itong isuko, bilhin ko, no? Handa kong ipagpalit ang galit, inggit, hinanakit sa aking kapwa, lamang makamtan ko ang isang totoong kayamanan na ang Diyos lamang po ang makapagbigay nito. Kasi kung ano man ang dito sa lupa, dito lang yan eh. Pero yung inihambing sa parabol na ating tinunghayan, ang totoong kaharian ng Diyos, ito po ay magmamana. Ang totoong makapasok sa kaharian ng Diyos, ito po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. So, dito, inihambing sa talinhaga na ating tinunghayan, na ang kahulugan nito, makamtan lamang po natin si Jesus, handa po nating isuko ang lahat ng bagay na pumipigil sa atin upang hindi natin makamtan ang kaharian ng Diyos. Ito po ay isang challenge po sa ating lahat ng mga Kristiyano, na dapat ilagay po natin una si Jesus sa ating buhay. At alam po natin yan kung anong pumipigil sa atin. Ngayon, tanungin ko po kayo, natagpuan nyo ba ang kaharian ng langit? Natagpuan nyo na ba? Pag sinabi niyong, oo, kapatid, sabi ng banal na salita, katulad kayo ng isang mayaman na nung natagpuan ang kayamanan ay kanyang ibinaon at ibininta ang lahat sa buhay niya at balikan at bilhin ang pinakamahalagang kayamanan. Walang iba ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mas higit sa lahat. At kung anuman ang pumipigil sa atin na naging hadlang, tayo rin po ang nakakaalam noon. Amen po ba? Tayo rin po nakakaalam noon. Kung ikaw ay dati ay ang kayamanan mo ay graft and corruption, handa mong talikuran at ituwid ang buhay mo, lamang makamtan si Jesus. Kung ang kayamanan mo dati ay nagbibinta ka ng shabu, adik ka,
Handang mong isuko yan sa Panginoon at huwag ka nang gumawa ng hindi maganda. Kung ang kayamanan mo lagi, walang araw na hindi ka lasing, isusuko mo sa Diyos lamang, makamtan mo ang totoong kayamanan. Kung mayroon kang dati, ang kayamanan mo, dalawang asawa mo, talikuran mo na yung dalawa, bumalik ka sa isa. Lamang makamtan mo ang kaharian ng Diyos. Kung ang kayamanan mo, galit, inggit, hinanakit, dahil minsan sinaktan ang iyong damdamin. Pero ang sabi ng banal na salita ng Panginoon, ang sino man magtanim ng galit, inggit at hinanakit sa kanyang kapwa, ay magmamana rin ng galit, inggit mula sa Diyos. Galit. O ibig sabihin, magmamana rin ng higanti ng Diyos. Yan ang ibig kong sabihin. Kung ikaw ay nagagalit sa iyong kapwa at naghabi ka ng masamang salita sa kanya, para mo na rin siyang pinatay. Gumagawa ka ng hindi maganda para sa kanya. Nagpalaganap ka ng hindi maganda para sa kanya, para mo rin siyang pinatay. At alam po natin na ang Diyos, kung ano ang iyong itinanim sa iyong kapwa, yan din po ang iyong aanihin. Pero kung matagpuan mo si Jesus, kung yan man ang lumang buhay mo, handa mo itong talikuran, lamang makamtan ang totoong kayamanan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Ilang mga pamilya ang nag-away-away sa daigdig na ito nang dahil sa kayamanan. Binawasak ng masamang espiritu. Tayuan po natin kung anong totoo, kung anong tama, diyan po tayo dadaan. Bigyan po tayo ng talinuhan ng Diyos upang malaman po natin kung ano sa iyong sarili, sa iyong isipan, kung ano ang tama, yan ang sundin. At para na rin na nakatagpo ka ng totoong kayamanan. Makamtan mo man ang lahat sa daigdig na ito. Maging ikaw pa ang pinakamayaman sa mundong ito. Pero araw-gabi naman, inuusig ka ng iyong budhi. Sapagkat hindi ka namumuhay ayon sa aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Inuusig ka ng iyong budhi. Kung ganyan ang iyong kalagayan ngayon, hindi ka masaya sa buhay mo, kahit iyo pa ang lahat. Pero ito lang ang pinapangako ng Panginoon. Once matagpuan mo si Jesus, nanalig ka at nanampalataya sa iyong puso, ang sabi ni Jesus, bibigyan ka ng kapayapaan. Ang kapayapaan na ito, hindi mabigay ng daigdig sa iyo. Tanging si Jesus po lamang. Kung ano man ang kasiyahan mo ngayon sa mundo, ito po ay temporary lamang. Pero ang kasayahan, ang kapayapaan, once na iyong matagpuan, nagiging kontento ka sa anumang mayroon ka sa pang-araw-araw. At bibigyan ka ng kapayapaan mula kay Jesus. Kaya yon ang sinasabi dito, na ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanan na nakita at ibinaon. At nung binaon niya, siya ay bumalik. Ipinagbinta ang lahat, no? Upang bilhin yung lupa na pinagbaunan ng kayamanan. Hallelujah. Patuloy po tayo mga kapatid. Dito po sa 45, gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Inihambing din po dito na tulad ng namimili o nangangalakal, no? At humahanap ng mamahaling perlas. Ang perlas po dito ay nagsignify sa kaharian ng Diyos. Amen. Napakahalaga nito. Dito sa ating parabol na tinunghayan, ang perlas ay inihambing sa kaharian ng Diyos.
na kung matagpuan ito, no, tayong lahat ay naghahangad nito. Itong kaharian ng Diyos na inihambing sa perlas. Kaya ating isuko ang lahat sa buhay natin, makamtan lamang po ang perlas na ito. So dalawa ang ating inahambing dito, dalawang ating tinunghayan na puro parabol. At pariho ang kahulugan nito. Ang isa ay pinagbaunan ng kayamanan sa lupa, no? Inabaon sa lupa. Ang pangalawa, ang kaharian ng Diyos tulad ng isang mamahaling perlas na hinahangad po natin. At yan po ang inihangad ng bawat Kristiyano. Itong higit sa lahat na kayamanan, itong lahat at higit pa sa mga kinakalakal na perlas, isang mahalagang perlas dito. Isang mangangalakal na naghanap ng mamahaling perlas na makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Kasi po, ganito yon, mga kapatid. Minsan kasi, pag sinabi natin na, yes Lord, ngayong araw na ito, itong oras na ito, ay tinatanggap kita sa aking puso. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Hindi po nagtapos dyan ang pagmamana mo ng kayamanan. Hindi nagtapos dyan. Bakit? Ito pong naririnig po natin sa mga karamihan nating mga kapatid na once tinanggap mo si Jesus, nanalig ka at pananampalataya, ligtas ka na. Pero hindi. Dito sa parabol nakita po natin. Hindi lang tinanggap mo, kundi umalis ka muna. Inayos mo muna ang iyong buhay. Lahat na galit, inggit, hinanakit at lahat ng mga bagay na pumipigil sa iyo ay iyong isusuko sa Panginoon. At kung masuko mo na, maayos mo na iyong buhay, makapaglingkod ka na at matagpuan mo ang totoong kayamanan. Hindi nagtapos sa nananalig at nanampalataya tapos. Hindi. Paano sasabihin mo na nananalig at nanampalataya? Pero ang iyong buhay ay hindi mo naman inaayos. Paano mo sabihin na ikay Kristiyano? Pero ikaw naman, mandaraya. Kung ikaw ay naglilingkod sa gobyerno, lahat na ginagawa mong pagnakaw dyan, sa ISIS, sa BIR, hindi ka nagbabayad ng tamang buhis. Kahit may 3 o'clock prayer ka pa sa telebisyon na pinalalabas mo dyan, kung ikaw ay magnanakaw, hindi pwede takipan ng iyong mga gawa yan. Tinatago mo lang, pero sa likod noon, ikaw po ay magnanakaw. Tapos galit ka pa dahil isinira ka. Yan, mga ehemplo lang po lamang yan. Dapat maunawaan ng ating mga kapatid. Huwag kayong magalit sa ating mga congressman, sa ating Pangulo, sa ating mga kababayan. Kasi itinutuwid tayo ng Diyos. Kung ganyan po tayo, hindi po tayo makatagpo ng totoong perlas, totoong kayamanan. Kung gusto mo, ayusin mong buhay mo. Kung ikaw nagnanakaw, huwag kang magnakaw. Kung ikaw maraming chicks, iwan mo na. Huwag ka nang mangangalunya. Kung ano may immoral na pamumuhay ka, iwan mo na. At balikan mo ang totoong kayamanan, ang totoong perlas na nakasulat dito sa ating tinunghayan. At magmamana ka ng buhay na walang hanggan. So hindi lang nagtapos sa naniwala tayo, Lord, thank you, naniwala ako, nanampalataya ako, pero ang buhay mo, wala, hindi ka nagbabago.
So itong ibig sabihin ng ating tinunghayan. Matapos makita ang totoong kayamanan, matapos makita ang totoong perlas, umalis siya muna. Inayos niya ang kanyang mga ari-arian, bininta niya, tapos bumalik at bilhin ang totoong kayamanan. Pag sinabing bininta, ibig sabihin, inayos niya muna yung buhay niya. Ang immoral sa buhay niya, siya lang din ang nakakaalam nun. Inayos niya muna at bumalik siya kay Jesus at bilhin ang totoong kayamanan na si Jesus lang ang makapagbigay nito sa atin. Amen? Hallelujah. Patuloy po tayo mga kapatid, pero bago yan, isang kanta muna. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo. Dito po sa 47, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at napuno ang naupo ang mga tao at upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwinta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihagis ang mga makasalanan sa nagniningas na pugon. Doon mananangis sila at mga ngalit ang kanilang ngipin. Inihambing din po ang paghahari ng Diyos sa isang lambat. Alam po natin yung lambat, yung ginagamit ng mga mangingisda upang makahuli ng maraming isda o makahuli ng isda. Alam po natin ang lambat na wala itong pinipili ni mabuti mang isda o halimbawa, ano bang nahuhuli sa dagat? Halimbawa, bisugo, ayun, mabuti yan. Ang mga asuos, asuos sa mababaw lang yan eh. Alam ng mga kapatid natin yan sa Iloilo, no? Dahil iwan ko sa Tagalog, hindi ko na alam. Bisugo, lagaw yan sa Iloilo, yung bisugo, sa Tagalog yan, no? At mga iba-ibang klaseng isda.
tambilawan o ano, hindi natin alam. Iba-ibang klaseng isda. Pero alam kong hindi mabuting isda na nakahihilo, yung hindi nila pinapansin, yung maliit na matinik, at saka yung tatawagin nila ay butiti, nakakalason. Amen. Hindi mapakinabangan. Dito po'y inihambing ang tao. Sa katapusan ng takdang oras ng pagparito ng Panginoon, halintulad po tayo sa parabol na ito, sa talinhaga, na darating ang mga anghel upang buklurin. Ibig sabihin, gawing iklasi, no? Pagbuklod-buklurin. Yung mabubuting isda, ilagay sa lalagyan, pero yung masama, itatapon. Dito, itatapon, hindi lang itatapon dyan sa tabi-tabi, kundi ang ibig sabihin, in real meaning, na pag natapos, dumarating ang Panginoon, na yung mabubuting tao ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, na inilaan ng Diyos para sa kanila, pero yung masasama na inihalin tulad sa masamang isda, ito po ay itatapon sa apoy ng impyerno, doon mangangalit ang kanilang mga ngipin. Mananangis sila, o ibig sabihin, iiyak sila. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na aklat na sa kabilang buhay, wala nang kamatayan yung kaluluwa natin. Yung katawan natin mamamatay, pero yung kaluluwa natin buhay. Ngayon, itong kaluluwa, ito yung hinahagi sa apoy ng impyerno. At kung itong kaluluwa, hindi na ito mamamatay. Ito yung buhay ka, na hindi ka na mamamatay, pero ayon sa banal na salita ng Diyos, ito po ang magdurusa. Dahil nung nabubuhay pa siya dito sa lupa, lahat na mga paggawa ng kasalanan ay kanyang ginawa at hindi niya napagsisihan ito habang nabubuhay pa siya. Kaya binibigyan po tayo ng pagkakataon, mga kapatid. Tayong lahat, walang exempted. Ako man, sinong tao man, lahat tayo. Na bago ang takdang oras na tayo po ay haharap sa Panginoon, naway matagpuan tayong mabuting isda. Mabuting isda tayo. Sapagkat nung nabubuhay po tayo, ay sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Pero kung matagpuan na isa tayong masamang isda, isang nakakalasong isda, hindi mapakinabangan, itatapon tayo sa apoy ng impyerno. Yan ang ininahalin tulad sa parabol na ito. Na ang bawat mabuting Kristiyano, mabuting tao, gumagawa ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos ay inahalin tulad sa mabuting isda na nahuli sa lambat. Pero yung masasama ay inahalin tulad sa isda na nahuli sa lambat. Pero nung kunin na, natagpuan, na yung katayuan nung nabubuhay ka pa, ay hindi ka na mumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang parabol nating tinunghayan sa una, pag natagpuan mo ang totoong kayamanan, umalis, pinagbiling lahat. Ibig sabihin, makasalanan man ang buhay mo, pwede mo pa itong mabago. Mabago mo pa. Binibigyan po tayo ng tsansa. Kung anong kalagayan natin ngayon, maging makasalanan po tayo ngayon, pwede po tayong magbalik loob sa Diyos habang buhay pa po tayo. Pero kung namatay po tayo na hindi nakapagsisi, ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos, katulad po tayo ng masamang isda na inihagis sa apoy ng impyerno. Amen. Yan ang aral dito sa ating tinunghayan. Patuloy po tayo dito po sa 50. At ihahagis ang mga makasalanan
sa nagniningas na pugon. Doon mananangis sila, ihahagis ang mga makasalanan sa nagniningas na pugon. Doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Alam na po natin kasi sa sobrang sakit, kung sa sobrang sakit, no? Kinakagat po natin yung ipin natin sa sobrang sakit. Dito po ang sinasabi, maliban sa tayo po'y nananangis, nangangalit pa yung ating ipin. Sa sobrang sakit kasi kinakagat po natin yung ipin natin. Sa Ilonggo yan, ginaugtom. No? Ginaugtom lang ang unto. Mangangalit. Ewan ko sa Tagalog, anong ginaugtom? Parang kinakagat mo na lang sa sobrang sakit, inakagat mo yung ipin. Sa 51 po, dito po, ang tanong ng ating Panginoong Hesukristo, naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong niya sa kanyang mga apostolis. Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila at sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Bakit hinahalintulad yung iskriba? Ang iskriba po kasi mga ngaral ito. Tulad ko, tulad ni Numan. Ang iskriba. Amen. Kung gusto mo na maging mga ngaral, amen? Kung gusto mo na maging mga ngaral, gusto mo na maging iskriba, ang iskriba kasi laging inihemplo yan sa Bible, pero hindi lahat na iskriba masama. Pag sinabi kasi na iskriba, magaling ka sa mga aral ng Diyos. Sa New and Old Testament, marunong ka na saliksik mong aral. So kung gusto mong mangangaral ka, kung ikaw ay isang totoong iskriba, kunin mo muna yung luma at bagong buhay mo, ang luma na mga bagay at bago sa iyong buhay. Ibig sabihin, kunin mo yung lahat na hindi maganda sa iyong buhay. Then, makapangaral ka ng tama. Paano ko sasabihin na mangangaral ako? Pero kung yung aking buhay ay puno ng kabulastugan, amen? Kung ang aking buhay ay maraming anomalya, ay hindi ako matawag na isang iskriba, hindi ako matawag na mangangaral. Amen? Hindi ako matawag na nagsishare ng salita ng Diyos kasi puro bunganga, wala sa gawa. At ang panampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ayon sa sinulatan ni St. James, no, Santiago. Kaya sabi ni Jesus, naunawaan ba ninyo ito? Sabi ng mga apostolis, opo. Ano nila? Sinasabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskriba, bawat mga ngaral, na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Ano ba yung tinatago mo na luma sa iyong buhay? Kunin mo yan, tapon mo yan. Kung luma yan at hindi maganda, ibig sabihin lumang buhay yan, buhay makamundo, ay kunin mo yan. O maging iyan ay bago pero hindi naman maganda, ay kunin mo yan. Kumukuha ng bago at lumang bagay sa kanyang taguan. Then, kung makuha mo na at okay na, matawag ka na mga ngaral. Amen. At saka yung mga ngaral kasi na hindi niya nakuha yung luma at bagong kagamitan sa kanyang buhay, ibig sabihin hindi niya naayos yung buhay niya, walang kapangyarihan yung panalangin niya. Hindi makapagsalita ng tama at tumpak sa salita ng Diyos. Bakit? Iniiwasan niya ito sapagkat ito rin ang titira sa kanya. Tatamaan siya ng kanyang sinasalita sa Biblia.
Lahat na binabasa niya, tumatama sa kanya. So paano ka makapangaral kung sabi mong nangangaral ka ng mabuting balita pero dala-dalawa asawa mo? Lahat sinasabi ko ito, no? Sa lahat ng mga ngaral. Sabihin mong napakapantas mo sa tanong. Question and answer. Pero may nakabinbin ka na kaso? Nangrirep ka? Paano sabihin na iskriba ka? Tumatakbo ka sa ibang lugar at doon ka nanirahan sa pagkatakot ka rito dahil huhulihin ka sa Pilipinas, halimbawa. Kung wala kang kasalanan, ba't tumakbo ka doon sa malayo? Alam nyo na mga kapatid kung sinong ibig kong sabihin. Kung wala kang kasalanan, dito pa lang sa Pilipinas, acquitted ka na. Pero napakagaling mong magsalita, lahat na paninira sa Katoliko, gawin mo. Ikaw lang marunong. Eh, sino maniwala sa'yo? Kahit pantas ka na eskriba, halimbawa, pero hindi ka makitaan ng example. Sino maniwala sa'yo? Hello? Dito lang tayo makapagsalita, hindi naman tayo makapagsalita sa harap-harapan nila. Bawi tayo dito mga kapatid, no? Hello? Sabihin mo, Kristiyano ka. Pero pagdating ng wag na natin nagdagan. I mean, tinutulig. Ayan ang sabing tuligsa. Ano? Brad Nilsson, ba't mo kami tinutuligsa? Tinutuligsa mo naman kami. Kapatid, no? Wag na ako magdagdag. Pero alam na po natin, no? Para maging totoo po tayong Kristiyano. Maging totoo po tayong mga ngaral. Kunin po natin, ayusin po natin yung ating buhay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Isang kanta, kapatid. Thirsty for you, like a dry and waterless land. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. As long as I live, I
Elohim narabay siyang Kriya Kristi. Mga kapatid, no, bago po tayo magtapos, mayroon po akong sasabihin sa inyo. Gusto niyo makinig? Hello? Ito po, sabihin ko po sa inyo ha. Dito sa Revelation 3:15 hanggang 22. Siguro ito po ay nakaangot sa ating nakadikit doon sa ating tinunghayan na parabol na inihayag ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ni San Mateo na kanyang apostolis. Ito pong nakalagay dito sa Revelation 3:15 hanggang 22. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka. Ibig sabing gusto ko sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalaman na ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad, at bulag. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang kakahiya mong kahubaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturuan ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig, kaya nga magsikap ka. Pagsisihan mo talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Kung madirinig ni numan ang aking tinig, ay bubuksan ang pinto. At ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Hello. Ito po ang ating tinunghayan. Ang sabi dito sa ating tinunghayan, gusto ko sanang maging mainit ka o hindi nga maging malamig ka. Pero dahil ikaw ay malahininga. Ano ba yung malahininga? yung hindi mainit, hindi malamig. Tingnan mo yung hininga mo. Pag ginanya mo, ganyan mo, mainit, hindi malamig, hindi mainit. Ang init ng katawan mo, malahininga. Parang hininga lang kainit, hindi mainit, hindi man malamig. Maligamgam, no? Hindi mainit, hindi malamig. Sabi niya, kung ganyan lang klaseng mayroon ka ang panampalataya, maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. So mali ang interpretasyon na sabihin natin, hindi naman ako masama, hindi ako masama naman, o hindi naman ako napakabuti, hindi naman ako masama, hindi naman ako mabuti, maligamgam lang ako. Sayang din yun, kapatid. Kunti na lang, mainit ka na eh. Amen? Kunti na lang, malamig ka na eh. Bakit diyan ka sa alanganin? Lubusin mo ang pagkainit ng iyong panampalataya. Huwag ka diyan sa maligamgam sa kalagitnaan. Dahil sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi niya tatanggapin, isusuka niya ang ganyang klaseng pamumuhay. Hindi ka man masama, hindi ka naman mabuti, nandiyan ka lang sa kalagitnaan, hindi ka rin tatanggapin.
Amen? So gusto ng Panginoon, maging mainit po tayo. Hindi nga maging malamig na malabig po tayo. Ibigin mo ang iyong Panginoon higit sa lahat ng iyong buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Pag natagpuan mo ang totoong kayamanan na nakabaon sa lupa, ibinta mo ng lahat at balikan at bilhin ang totoong kayamanan. Pag nakakita ka ng pila kamahalagang perlas, ibinta mo ng lahat at balikan ang totoong perlas. Tumanggap ka ng totoong kayamanan na si Jesus po lamang ang makapagbigay nito. Sikapin po natin na maging mainit po ang ating panampalataya upang tanggapin po tayo ni Jesus. Sikapin po natin na maging malamig na malamig ang ating panampalataya at tatanggapin tayo ng Diyos. Kung ikaw po ay maligamgam ngayon, kunti na lang kapatid, maging mainit ka na. Kung pwede mong piliin, maging malamig na malamig o maging mainit na mainit sa panampalataya. Pag ang ice cream, hindi masyadong malamig, natutunaw, hindi masarap. Pero kung ang ice cream, malamig na malamig, masarap. Pag umiinit ka ng tubig, dahil titimpla ka ng kape, pag hindi mainit, maligamgam, hindi natutunaw yung kape, yung asukal, ay bumibilo, hindi matutunaw. At hindi masarap. Ganon din ang panampalataya po natin na nadyan sa alanganin. Hindi mainit at hindi malamig. Sabi ni Jesus, hindi niya po tayo tatanggapin. Kaya sabi niya, ako'y pumapayo sa inyo. Kaya nga sinasabi niya, ako'y mayroong advice sa inyo. Tinuturuan ko yung aking mga minamahal. Paano natin makamtan ang totoong mainit na pananalig? Ang sabi ni Jesus, gusto niyo makinig? Ito sabi ni Jesus. Kaya nga, pinapayo kong bumili ka sa akin ng dalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Iba yung kayamanan na bigay ng Diyos. Iba yung kayamanan na bigay ng sanglibutang ito. Sabi niya, mayaman ka, iyon ang lahat, pero ikaw ang pilakadukha. Amen. Kaya pumapayo ako sa iyo. Maganda, ulitin ko mga kapatid. Sapagkat, ito, sinasabi dito, ngunit dahil sa ikaw, ito, balikan ko kapatid ha, nalalaman ko na ang mga ginagawa mo. Nalalaman kong mga ginagawa mo, alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit? Gusto ko sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit at hindi malamig, isusuka kita. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito ay sinasabi ni Jesus. Sinasabi mong, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dalisay na ginto upang ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. At ng gamot sa mata ng ikaw ay makakita. So iba, ang kayamanan ng daigdig na ito, sinasabi dito, sinasabi mong ikaw mayaman. Iyon na ang lahat, nabibili mo kung anong gusto mo. Pero sa pagdating ng takdang panahon, ikaw na mayaman, kawawa ka, sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus. Hindi ni Brother Nelson. Sabi ng banal na salita ng Diyos. Kasi pag sinabi kong ako lang nagsasabi nito, sabihin mo, sino ka ba? Hello? Napagsalitaan mo kung ganyan. Oh, sino ka ba? Pero binabasa ko lang ito para sana marinig ng ating mga kapatid na mga mayayaman dyan. Dahil ikaw ay mayaman, sabi ng salita ng Panginoon, may tsansa ka ring makapalangit. Paano?
sabi ni Jesus, ako'y pumapayo sa iyo. Mahal ko kayo. Bumili ka sa akin ng purong ginto. Paano ang pagbili kay Jesus ng purong ginto at upang yumaman? Ang sabi ng ating tinunghayan, kumakatok si Jesus sa bawat puso ng tao. Mayaman ka man, mahirap ka man, o anuman ang kalagayan mo sa buhay, sikat ka man, hindi ka man sikat, presidente ka man, senador ka man, congressman ka man, mayor ka man, dukha ka man, mayaman ka man, aba ka man, si Jesus ay pumapayo sa bawat isa sa atin. Natanggapin po natin at buksan si Jesus sa ating mga puso upang makatanggap po tayo ng totoong kayamanan na bigay ng Diyos at hindi bigay ng sanlibutan ito. Kung mayroon man tayong kayamanan sa daigdig na ito, ipamahagi po natin sa ating kapwa upang maging mayaman po tayo sa kabilang buhay. Ibig sabihin, marunong po tayo mag-share tulad ng mga ginagawa ng ating mga kapatid na mayayaman. Binibilhan nila ng bigas, yung walang bigas. Pinapatuyuan ng bahay, yung walang bahay. Kaya ang payo ni Jesus sa ating mga kapatid, para yumaman po tayo, piliin po natin yung kayamanan na bigay ni Jesus. Sabi niya, bumili ka sa akin ng purong ginto. Purong ginto. Yan ang kaharian ng langit. Bumili ka rin sa akin ng damit na puti. Bumili ka rin sa akin ng gamot sa iyong mata. Kasi kung wala si Jesus, hindi po natin makikita ang mga bagay na tumuturo sa atin ang daan papuntang langit. Nangangapa po tayo sa dilim pag hindi po natin tinanggap si Jesus sa ating mga puso. Kaya nga, madilim ang ating mata ayon sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, ako'y pumapayo sa inyo. Bumili ka rin ng gamot sa iyong mga mata. Bakit? Gamot sa iyong mata. Ang mata hindi makakita kung wala si Jesus eh. So si Jesus lang makaprovide sa iyo upang makakita ang iyong mata. Hubad ka. Eh sabi niya, pumapayo ako sa iyo, bumili ka ng damit na puti upang itabon, itakip sa iyong pagkahubo, sa iyong pagkahublas, no? Sa iyong pagkahubo, sa iyong walang damit. Kasi yung tao, pag wala kay Jesus, kakahiya yung kanyang katayuan. Nahiya, kakahiya, hindi makatingin ang Diyos sa kanya dahil parang wala siyang damit. Kita yung kalaman-lamanan niya sa loob. Kita yung nunal, kita yung anong tinatago-tago niya sa katawan niya, kita lahat. Anong ibig sabihin nito? Yung kasalanan kita ng Diyos. At kakahiya ka dahil sa kasalanan na yung ginawa. So anong gagawin mo? Sabi ni Jesus, ako'y pumapayo sa iyo, bumili ka sa akin ng damit na puti. Si Jesus lang ang makapaglinis sa ating mga kasalanan. Siya lang po. At kung si Jesus ang makapaglinis sa atin, pag lininis niya po tayo, makahingi po tayo ng kagalingan. Makahingi po tayo sa Ama in Jesus' name, anuman hingi natin. Manalig po tayong mananampalataya at natanggap na natin at matanggap nga po natin ito kung ayon sa kanyang kalooban. Unang matanggap natin, walang pasubali. Once na nag-decide ka sa iyong sarili, talikdan ang lahat ng bagay ng lumang buhay mo, talikdan mo. Ngayon din ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang himala ng kapayapaan. At ang himala ng kapayapaan ay magbubunga ng kagalingan sa iyong kalagayan ngayon kung ikaw po ay may sakit at karamdaman. Amen? Hallelujah. Dito po sa ating tinunghayan,
inihambing at sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, mayaman ka, iyo ang lahat, pero kahabag-habag ka. Bumili ka ng damit para sa iyong walang takip na katawan. Bumili ka ng gamot sa iyong mata na hindi makakakita. Bumili ka sa akin. Pakinggan mo ito. Nakatayo ako sa pintuan ng iyong puso. Na kung ako'y bubuksan, ako'y papasok riyan. At kakain kasama mo. At ang lahat na magtatagumpay, dadalhin ko kung sa daan ng duroon ako sa kanan ng Ama, pupunta ka rin doon. Handa ba po tayong magbalik loob sa Diyos? Ikaw mayaman, ikaw mahirap, ikaw dukha, ikaw may sakit at karamdaman. Ikaw na sa kalagayan na kung saan tinatawag ka ng Panginoon ngayon. Handa mo bang tanggapin ang purong ginto? Handa mo bang tanggapin ang damit na puti na kapaglinis sa iyo? Handa mo bang tanggapin ang gamot sa iyong mata upang makakakita ka? Pag ginawa mo ito kapatid, ngayon din gagaling ka sa iyong sakit at karamdaman. Habang iniisip mo ito, mayroon kang matatanggap na kapayapaan ngayon din in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. At kung makakakita ang iyong mata, marunong kang makipag-share sa iyong kapwa kung anong mayroon ka. Ang sabi ng banal na salita sa libro ni San Lucas, kung gusto mo maging ganap, binta mo lahat, ipagbigay mo ang pinagbintahan mo sa mga dukha, mahihirap. Kung hindi mo man ipagbili, marunong ka mag-share. Ibig sabihin, marunong ka mag-share ng biyaya na sa iyo, lalo na sa mga kapatid po natin nangangailangan. Sa ating komunidad, sa ating kapwa na nangangailangan, kung may kaya kang magtulong, kung gusto mong maging ganap. Sabi sa Lucas 6:28, kung anong mga ginagawa po natin na mabuti, kung anong ating tinanim, siyang ating aanihin. Mamumunga po ito ng siksik, liglig at umaapaw. Sa Lucas 6:28, kung anong ating tinanim, tanim tayo ng isang butil, pag ito'y tumubo, isang buong uhay, kung anong uhay? Yung humay kasi, yung palay, pag itinanim mo, yung isang butil, pag itinanim mo, naging isang palay yan. At nung mamunga, yung isang butil, ang dami ng palay na tumutubo. So kung anong itinanim mo na mabuti, maliit lang yan. Pero pag tumubo at bumunga, marami. Kaya nga sinasabi, ang gumagawa nito, mag-aani ng siksik, liglig at umaapaw. Kung anong iyong tinanim. Bakit kung sinasabi yan? Sapagkat kung wala ka kay Jesus, hindi mo ito makikita. Bulag ang iyong mata. So para maging makakita yung iyong mata ng kalooban ng Diyos, isuko mong lahat kay Jesus. Tanggapin mo siya. Siya ay kumakatok sa bawat puso ng isa. Sa bawat puso natin. Kumakatok siya. So kung makakita na iyong mata, makita mo yan na pagbigay mo ng anong itinanim mo ay mamunga ng mga mararaming biyaya. Kung may kaya ka. Alam ko, walang mahirap na hindi makapagbigay. Walang mayaman na hindi makapagbigay. Yaman na siya eh. Pero walang mahirap na hindi makapagbigay. Kung gusto mong yumaman, ikaw mahirap, marunong kang magbigay sa mga taong nangangailangan. Itong isang milagro ha, ewan ko kung nakita nyo. Nakikita po natin sa YouTube, mayroong mga mahirap na tinutulungan, pinatayuan ng bahay. Tinutulungan, binibigyan ng bigas. Kahit sila ang tumutulong, nanonood lang tayo. Pero yung puso natin dito, naramdaman natin, umiiyak yung puso natin dito. Tumutulo yung luha natin. Bakit? Nakikita po natin ang kabutihan na ginawa
ng ating kapwa sa ating kapwa na nangangailangan. Kung nakikita natin na bilang tao at tayo'y nagagalak, lumuluha yung ating mata sa kabutihan ng kanilang ginagawa, mas higit ang Diyos na nakakita, hindi lang panlabas, pati sa ating mga kalooban. Kaya nga, ang nakakita nito, yung maliwanag yung mata. Para lumiwanag yung mata natin, bibili po tayo ng gamot mula kay Jesus. Paano tayo bibili? Tanggapin po natin, buksan natin yung pintuan ng ating mga puso at papasukin si Jesus. Talikdan ang lahat, kunin ang luma at bagong buhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At si Jesus ay upo sa ating mga puso at siya'y nangangako na kung saan siya, doon rin tayo pupunta. Amen. Hallelujah. Maganda rin na tayo'y manalangin, pero gusto ko kayo ang manalangin. Mamaya, subukan ninyo. Kahit anong oras. Amen. Isira nyo yung kwarto, pasok kayo sa kwarto. Kausapin nyo si Jesus. Ikaw mayaman, ikaw mahirap, ikaw duka, ikaw nangangailangan, gusto mo ng kagalingan. Sabihin mo, Jesus, wala akong matago sa iyo. Kilala mo ako. Sinasabi mo sa iyong mga salita na kung nais kong yumaman, bubuksan kita. Na kung nais kong gumaling, bibili ako ng gamot sa aking mga mata. Na kung nais kong luminis sa aking kasarian na taong makasalanan, bibigyan mo ako ng damit na puti upang ang aking katawan na makasalanan ay matakipan upang hindi ako maging kahiya-hiya sa iyong paningin. Ikaw lamang po ang makapagbigay nito. Ikiniklim ko ang iyong salita na totoo. At mangyayari ngayon din sa buhay ko. At mangyayari, kapatid, manalig ka. Sa oras na yan, matanggap mo ang biyaya, ang kagalingan, ang biyaya ng Diyos. Tuturuan ka niya. At pag matapos mo yon, punta ka kung nais mong pumunta sa kumpisar. Sa simbahan, sa mga pari po natin. At least, nabuksan mo na ang iyong puso. At least, may panampalataya ka na sa iyong puso. At pagdating mo sa kumpisal, maramdaman mo yung anointing of the Holy Spirit. Yung kapangyarihan ng pagpatawad ng Diyos sa buhay mo. Suriin mo ang iyong sarili. Pagdating mo roon, ready ka na, handa ka na, ibang madarama mo paglabas mo ng kumpisyonaryo. Sa ating mga kapatid na hindi Katoliko, hindi ko sinasabi sa inyo ito. Pero para sa mga kapatid kong Katoliko, pag ikaw ay reading tumanggap ng kumpisar, mula nung umalis ka sa iyong bahay, ready ka na. Nananalig ka at nanampalataya. Pagdating mo roon, doon pa lang mismo sa kumpisyonaryo, dabang-dama mo na yung anointing of the Holy Spirit. Doon mismo naramdaman mo na sa loob na yon. At yan, ma-experiensyahan mo. Mapaiyak ka. At lalabas ka na parang lumulutang sa iyong paglalakad. Amen. Siya larahim, larabay siyang Karya Kristi. Napakaganda ng aral ng ating Panginoon ngayon. Mga kapatid, antabay mo po muna kayo. Pagkatapos ng isang kanta, manalangin po tayo sabay-sabay.
Shila Rahim, Larabay Shankar Kristi. We worship you, we give you thanks, Heavenly Father. For you are glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice of praise. The Lamb upon the throne. Shila Rahim, Larabay Shankar Kristi. Hallelujah, hallelujah. Father God, thank you for your Holy Spirit. Thank you for your presence right now, God. We love you, we worship you, we give you thanks. Thank you for the words, O Lord. Hallelujah. Shila Rahim, Larabay Shankar Kristi. Lord, sa araw na ito, alam po namin na wala po kaming maitago sa iyo. Kami po, kasama ng aming mga kapatid na nanonood sa programang ito, maging sa telecast o nanonood sa kasalukuyan, Panginoon, padaluyin mo ang iyong banal na Espiritu sa kanila. Bigyan mo po sila ng totoong kayamanan. Purong ginto. Ibigay mo po sa kanila ang gamot sa kanilang mga mata. Bigyan mo po sila ng puting damit na kanilang itapon sa kanilang mga sarili. Loobin mo, Panginoon, na maipagkaloob sa kanila ang totoong pirlas at ang totoong kayamanan na ikaw lamang po ang makapagbigay nito. Allahanin mo po ang bansang Pilipinas, ang aming presidente, vice president, senador, congressman, gobernador, mayor, barangay captains, mga kagawad, at ang lahat na naglilingkod sa iyong bayan. Allahanin mo rin, Lord, ang lahat na frontliners sa buong daigdig. Allahanin mo rin po ang bansang Canada. Allahanin mo rin, Lord, ang aming Santo Papa, Pope Francis. Ang lahat ng mga obispo, mga pari, mga madre, at lahat na naghahayag ng iyong banal na salita sa radio at television. Lahat ng Kristiyano sa buong daigdig. O maging ang aming mga kapatid na Muslim o ano paman, O Lord, bigyan mo po ng gamot sa kanilang mga mata na makakita. Sa lahat ng mga panampalataya na hindi totoo, Panginoon, alam ko pag binigyan mo sila ng gamot galing sa iyo, gamot sa kanilang mga mata, sila po ay makakakita. At alam po namin nang walang makalalapit sa iyong anak kung hindi mo kalooban. Pero kung kalooban mo, maging sino pa man siya, maging hindi siya kanais-nais sa mundong ito,
Pero kung kalooban mo, Panginoon, siya ay paparoon kay Jesus. Sapagkat sinabi mo, walang makaparoon kay Jesus pag hindi mo tinawag. Gamitin mo po ang iyong mga anak upang maihayag ka at samahan mo ng iyong kapangyarihan. At sinasabi mo, humayo kayo sa buong daigdig. I-preach ang gospel, the good news. Spread out all over the world, the good news. At ang lahat na kapatawaran ng mga kasalanan, sabihin mo nga ang lahat ng mga kasalanan sa pangalan ni Jesus ay magkakaroon ng kapatawaran. At sinasabi mo, Lord, ang lahat na may sakit at karamdaman ay pagagalingin ninyo. Lord, sa araw na ito, kiniklaim po namin ang iyong salita upang magpagaling ng lahat na may sakit at karamdaman. Magpapalayas ng masamang espiritu. Sa nanonood live ngayon na mayroong sakit at karamdaman, inutusan kong masama ang espiritu na nagbibigay sa iyo ng sakit at karamdaman ngayon din. Dahil ito ang utos ni Jesus. Pagagalingin ang mayroong sakit at karamdaman. In the name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, ikaw na sakit at karamdaman sa isip, sa salita at sa gawa, at sa anumang sakit ng karamdaman sa iyong katawan ngayon, inutusan kita, lumabas ka dyan in the name of Jesus. In the name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, be healed in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus' name. Be free in the name of Jesus. Tanggapin mong kagalingan. Tanggapin mong kagalingan sa iyong pag-iisip, sa iyong mga pananalita, at sa iyong mga aksyon, sa iyong gawa. Sapagkat ang pananalig at panampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Ngayon din, in the name of Jesus, inutusan ko na ang iyong isip ay manalig at manampalataya in Jesus' name kay Jesus. Na ang iyong puso ay magbukas kay Jesus ngayon din. At ikaw, espiritu ng masamang espiritu, ikaw, Satan, inuutusan kita. Lumabas ka dyan ngayon din in the name of Jesus sa aking kapatid. Lumabas ka dyan ngayon din. Sinabi ni Jesus, palayasin niyo ang masamang espiritu. Ngayon din, inuutusan kita, bad spirit. Lumabas ka dyan ngayon din. In the name of Jesus. Lisanin mo ang aking kapatid. Wala ka ng kapangyarihan dyan ngayon din. Sapagkat sinabi ni Jesus, humayo kayo at pagalingin ninyong may sakit. Ngayon din, I standing upon the words of Jesus Christ to heal the sick, to deliver the oppressed of the bad spirit. Now we claim that words is done and granted right now in the name of Jesus. Father God, nilipa po namin ang aming kapatid, si Louie J. Oy, anuman ang sakit at karamdaman sa iyo ngayon, in the name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, receive the complete healing and deliverance. Right now, in the name of Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Ang lahat na nagmamalfunction sa iyong katawan, in the name of Jesus, inuutusan ko na i-restore ng Holy Spirit ngayon din. Ngayon din. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be healed. Receive the complete healing and deliverance. Receive the peace, love, and joy. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Binabati po natin yung ating mga kapatid ngayon.
nandito nakasubaybay sa atin ang ating tiyahin, si Eupimia, at ating second cousin, Serix Bagsain, is watching right now. At lahat na nanonood ngayon, hindi ko man kayo mabilang, napakarami ninyo. Naway ang salita ng Panginoon ay magpapalaya sa ating lahat. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Glory to God in the highest. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen and amen. Hanggang sa muli, mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkita-kita hanggang sa Miyerkules. No? Itong inyong kapatid, Brother Nelson. Oh, I love you with the love